E-Travel Departure Card Registration Tutorial sa bago ngayong e-travel na kasama na ang Customs Declaration sa iisang QR code. Kung nung una ay nakagawa tayo ng tutorial ng e-travel arrival card pa uwi sa Pilipinas, pero ngayon naman ang gagawin natin or ang ituturo ko sa inyo is e-travel departure card para sa mga pupunta or babalik sa ibang bansa. Madali lang naman tandaan guys, basta pauwi kayo sa Pilipinas ay ang pipiliin nyo is e-travel arrival entering the Philippines. At kung papunta naman or pabalik sa ibang bansa ay e-travel departure leaving the Philippines. At ang registration ay 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik man sa ibang bansa. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 araw bago ang flight nyo pwede mag-register. So, para makapag-register na kayo sa inyong e-travel departure card, ay pupunta ulit kayo sa website ng e-travel na e-travel.gov.ph na ilalagay ko na yung link sa description ng video na ito. At take note guys na still required talaga gumawa ng e-travel departure kapag pupunta or babalik kayo sa ibang bansa. Dahil kung nalaman nyo or nakita nyo yung video na viral ng mga OFW na naharang sa immigration dahil nga hindi sila nakapag-register sa e-travel. Dahil naniwala sila na hindi na ito kailangan dahil nga hindi na daw hinahanap. Hindi na hinahanap guys ang QR code ng e-travel dahil nakikita na sa immigration system kung may registration kayo or wala. Naniniwala kasi sila sa iba. After nyo maklik yung sign in ay ito yung lalabas. Inuulit natin guys na kapag yung may mga account na or nakagawa na ng account ay dito na kayo sa login. Ilalagay nyo yung email address at password na ginamit nyo nung nag-create account kayo. Pero sa mga wala pang account ay dito kayo sa baba sa create account. Pero yung mga nakauwi na or nagbakasyon na sa Pilipinas or kakabakasyon pa lang ay for sure ay may account na kayo. So, dyan kayo sa login. Eto nga guys, ang mahalaga, lalo na yung iba na nagpagawa ng e-travel account sa mga kakilala or kamag-anak. Dapat ibibigay sa inyo ang password at email address na ginamit. Dahil kapag babalik na kayo sa ibang bansa, ay dyan ulit kayo magla-login at magre-register. At permanent account nyo na yan. So, after nyo makapag-login, ay eto na yung lalabas. Dahil may account na kayo. At para makapag-proceed, ay i-click nyo yung New Travel Declaration. At lalabas na ito. Hayaan nyo lang yang for me at yang air. Pero guys, kapag may kasama naman kayong bata or kasama nyong kapamilya, after nyo makapag-register ay mag-login ulit kayo at dito na kayo sa family member or for others. Pero kung wala naman kayong kasama, ay piliin nyo lang yang for me. At dito na tayo guys. So, dahil nga pabalik tayo sa ibang bansa, ang pipili nyo dyan is departure leaving the Philippines. And after that, click continue. Andito na tayo sa travel details. Ilalagay nyo na ngayon ang inyong occupation or category ng trabaho nyo. At dito naman sa purpose of travel, kung nung pauwi tayo sa Pilipinas, ang nilagay natin ay OFW, pero ngayon pabalik tayo sa ibang bansa, nung nilalagay ko ang OFW, ay nakalagay ay UUEC not found. Contact DMW. So, palitan nyo yan guys, dahil dagdag pa yan sa iisipin or problema ng mga OFW. Ang piliin nyo dyan is work or employment. Dahil yan naman talaga ang nilalagay dati pa. Traveler type, aircraft, passenger. At ilalagay nyo ngayon ay yung airline's name at flight number. At dito naman sa airport of origin, dahil nga galing tayo sa Pilipinas papunta sa ibang bansa, ang ilalagay dyan is yung international airport na panggagalingan nyo or liliparan nyo papunta sa ibang bansa. Hindi dito kasama guys ang mga airport sa probinsya or mga local flight. Mga international flight lang ang ilalagay nyo dyan, kagaya ng NAIA, Clark or Cebu na madalas na dinadaanan ng mga OFW papunta sa ibang bansa. After nyo malagay yung airport of origin or yung international airport na panggagalingan nyo sa Pilipinas, ay ilalagay nyo naman ang date of departure. Yung flight nyo or yung flight date nang paalis kayo sa Pilipinas or sa bansa natin. Sa may mga connecting flight naman sa ibang bansa ay i-click nyo yung small na box para lumabas itong country of transit, airport of transit at date of transit. Ilalagay nyo lang naman dyan yung bansa na dadaanan nyo, yung pangalan ng airport at yung date na makikita nyo sa inyong ticket. Pero kung wala naman kayong connecting flight, ay hindi nyo na kailangang i-click yung small na box.
Andito na tayo sa destination. Sa country of destination, ang ilalagay nyo dyan is yung original na bansa na pupuntahan nyo, kung saan kayo nakatira or kung saan kayo pupunta at kung saan kayo nagtatrabaho. Dito naman sa airport of destination ay yung airport na lalapagan nyo, for example, Dubai International Airport. At yung date, yung petsa ng lapag nyo doon. At dito naman sa destination address ay yung address ng tutuluyan nyo sa ibang bansa. Pero kung tourist naman, ay address ng hotel nyo ang ilalagay nyo. And after that, click next. Take note pala guys, kapag hindi nakakapag-proceed, ay balikan nyo lang ang mga impormasyon or yung mga details. Tapos, i-click nyo yung X at lagyan nyo ulit. At magiging okay din yan. Marami kasi nai-stress na hindi daw makapag-proceed. So, bisitahin nyo ang mga impormasyon, lalo yung mga nakapula, at i-click nyo yung X at lagyan nyo ulit. So, i-click nyo na yung next. Lalabas na itong Philippine Customs Declaration. At i-scroll nyo. Ang tanong dito is you have currency to declare? Ito na lang guys ang tanong ngayon. So, sa pagkakataong ito ay i-click nyo na yung no. Dahil kung wala naman kayong dalang cash na nalampas 50,000 pesos or 10,000 US dollar, ay yung no ang i-click nyo. Hindi nyo na kailangan mag-declare dahil madalas kapag pabalik naman sa ibang bansa, ay wala na tayong dalang mga mamahaling gamit or mga pasalubong. Hindi nyo naman kailangan nang i-declare ang mga saging na laman ng maleta nyo. So, i-click nyo lang yang no. At dito naman guys, ay ilalagay nyo na or lalagay nyo na ng pirma nyo gamit ang daliri nyo. And after that, click next. Andito na tayo sa New Travel Declaration Summary. I-review nyo lang at i-scroll nyo. And after that, click submit. At eto na guys, lalabas na, congratulations! At ito na ang inyong e-travel departure card, QR code at ready to go na kayo. Sa mga hindi pa nakakaalam ng mga latest requirements pabalik sa ibang bansa, eto guys, panoorin nyo. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa. At wala naman ding pagbabago. Ito ang mga dadalhin nyo. Number 1. Ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong visa. Pero dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin dito ay nasa Emirates ID na. Kaya lagi nyong dadalhin ang inyong residence ID dahil madalas siyang hinahanap sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6 na lagi nating pinapaalala, ang inyong OWA membership. Dapat guys, lagi kayong nagre-renew ng inyong OWA membership kada 2 taon. Hindi man ito hinahanap sa immigration, pero proteksyon natin itong mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. At pwede kayo nito magbayad sa any OWA office sa Pilipinas or sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!